Hello mga kasari, good afternoon sa inyong lahat. Welcome sa tindahan ni Ining at ngayon ay araw ng Monday at tayo ay magchika-chika ngayong hapon about ito sa mga tips patungkol sa ating negosyo. Ito kasi naisip ko before sa aking based on my experience na kailangan talaga pag nagtayo ka ng business ay yun talaga ang hilig mo kasi maraming klase ang business merong sari-sari store, mayroong RTW, mayroong kainan. So ngayon, ang pinasukan ko ay ang pagsari-sari store dahil ito talaga ang passion ko. Ito talaga yung gusto ko na magsari-sari store mula pa noong medyo bata-bata pa tayo. Yung talaga ang hilig ko. So ito ang aking tips number 1 sa inyo mga kasari na sa mga baguhan pa lang, sa mga nagbabalak pa lang business, sa mga nagbabalak pa lang magtayo ng sari-sari store. Tanungin niyo muna ang inyong mga sarili kung ito ba ay hilig mo talaga. O dahil sa mayroon lang sari-sari store ang iyong kaibigan, or mayroon lang sari-sari ang store ang iyong kapitbahay, o kaya nauudyukan ka lang ng iyong mga kamag-anak or ng iyong pamilya na magtayo ka ng sari-sari store. So ito ang dapat mong alamin sa iyong sarili kung talagang ikaw ba ay mahilig mag-sari-sari store or ito talaga ang iyong passion kasi hindi basta-basta ang pumasok sa negosyo na ito ay hindi mo hilig. Dapat pag-isipan mo muna na talagang willing ka mag-sacrifice ng iyong oras kasi pag meron tayong sari-sari store ay hindi na tayo basta-basta makaalis, lalo na pag wala naman tayong pinagkakatiwalaan na magbabantay, hindi tayo basta-basta makalakwatsa kasi nagbabantay tayo ng ating tindahan, hindi tayo basta-basta matulog dahil syempre mawawalan tayo ng benta. So yun ang number 1 na kalaban natin, na mawawala na sa atin yung ating mga nakasanayan na mga ginagawa gaya ng pupunta sa kung saan-saan na may mga birthday, pupunta sa mag-outing, mga ganyan. Yan ay mababawasan na talaga kasi pag mayroon tayong sari-sari store, siyempre kailangan natin magbukas araw-araw. Pero depende naman yan sa inyo kung hindi kayo naghahabol ng benta. Pero para sa akin, yun talaga ang kalaban natin, yung walang pahinga. O, dyan tayo mai-stress. So, alamin natin talaga kung ito ang ating hilig at kung meron talaga tayong pasensya sa mga nangyayari sa may sari-sari store. So, dahil ito ang hilig mo, ito yung passion mo, ito yung gusto mo. Share ko lang sa inyo, para din ito sa pag-aasawa. Parang sa pag-aasawa rin na nag-asawa lang kayo dahil inudyukan ka ng mga kaibigan mo, inudyukan ka ng pamilya mo, or napilitan ka lang. 'Di ba? Ganun 'yon. Siyempre kung ikaw ay napilitan lang at saka hindi mo talaga gusto, ay 'di ba madali kang mairita, madali kang magsawa. So parehas lang 'yan sa pagninegosyo, na kung hindi mo hilig ang negosyo na pinasukan mo, madali kang magsawa, madali kang mairita, madali kang ay bahala na, ayoko na, ganun. Madali kang sumuko. Pero kung ito ay iyong hilig talaga, mahaba ang iyong pasensya at kumbaga, siyempre ito ginusto ko to kasi ito yung gusto ko di ba? May willingness talaga. So ito ang tips ko sa inyo mga kasari, na kung kayo ay may balak na magtayo ng sari-sari store, kailangan alamin mo muna kung ito talaga ang hilig mong negosyo. Ito yung ating tips number 1. At ang ating tips number 2 ay alamin mo kung may customer ka ba sa pagtatayuan mo ng iyong negosyo, ng iyong sari-sari store. Yan ang dapat nating alamin kung tayo ay magtatayo. Alamin natin ang paligid kung mayroon ba tayong makukuhang mga customer, or maganda ba ang location, kumbaga friendly sa mga tao na magkakaroon tayo ng maraming customer. Siyempre yun ang una-una nating target, yung customer, kasi pag wala tayong customer, wala din tayong benta, so malulugi ang ating negosyo. So kailangan alamin natin kung mayroon tayong mga customer sa paligid ng ating pagtatayuan ng ating negosyo. Yun ang tips number 2 ko sa inyo mga kasari.
At ang ating tips number 3, huwag tayong basta-bastang susuko. Dahil sa pagsasari-sari store ay maraming maraming pagsubok na haharapin tayo, lalo na kung kulang ang ating puhunan. Kung maliit lang ating puhunan, marami tayong pagsubok na haharapin, mga kasari. Alam niyo yan. Kasi sa pagsari-sari store, mayroon dyan kompetensya. Pag nagkakaroon tayo ng kompetensya, makakaramdam tayo ng pananamlay. Kumbaga, magkakaroon tayo ng walang gana kasi mababawasan yung ating benta, mawawala yung iba nating customer. Pero kung ito talaga ang hilig mo, ang ninegosyo ng sari-sari store, hindi ka mawawala ng pag-asa kasi maghahanap ka ng ibang strategy para bumalik sa iyo ang iyong mga customer. Kung halimbawa mayroon kang kompetensya na magtatayo sa iyong katabi, yun ang problema ng nagsasari-sari store. Kasi dito sa amin, experience ko na yan na pag nakakita sila ng nagninegosyo, magtatayo rin sila ng ganon. Kasi before, nagumpisa ako mag fishball, magbenta ng palamig, pero walang ihaw-ihaw. Fishball lang, tapos yung mga siomay, palamig, yun lang. Tapos may halo-halo. So ngayon, yung kapitbahay ko ay bigla na lang, wala pa akong isang buwan nung nalaman nila na medyo malaki ang kitaan, nagtayo din sila at doon banda ang aking mga customer sa harap nila. Kasi doon ang maraming bata. So ngayon nawalan ako ng customer, mga kasari, at siguro mga 2 months lang tumigil din ako. Tapos nung tumigil ako, wala pang 2 linggo, nag-stop din sila. So 'di ba, ano ang ibig sabihin nun? So yun ang ating dapat na paghandaan. Pag tayo ay mayroong sari-sari store, dapat handa ang ating sarili na harapin kung ano man ang mga problema na darating. Syempre, mayroon dyan sa utang. Diba mga kasari, na malulugi ang ating tindahan. Mayroon dyan sa kompetensya. So, kailangan malakas ang ating loob. Matatag tayo na hindi tayo basta-basta sumuko sa mga ganyang problema na dumadating sa ating sari-sari store. Pag may dumating na mga problema sa ating negosyo, huwag tayong sumuko agad. Kailangan matatag tayo. Kailangan buo ang loob natin, harapin natin ang lahat ng mga problema na dumadating. Hindi talaga mawawala sa ating nagninegosyo ang mga kompetensya or mga price war. Hindi yan nawawala, mga kasari. So kailangan huwag tayong sumuko sa mga problema na dumadating. Ganyan ang mga negosyante. So kailangan talaga, yun nga sa tips number 1, kailangan yun talaga ang hilig mo. Kasi kung hindi mo hilig yun, madali kang sumuko. Kasi mawawalan ka ng gana bahala na, ayoko na. Kailangan buo ang ating loob na harapin kung ano man ang mga trials na dumadating sa ating negosyo. Basta hilig natin ang magninegosyo. Sinasabi nga nila na quitter never win at winners never quit. So yun ang ating dapat gawin, mga kasari. Ito lang yung aking ma-share sa inyo ngayong hapon kasi yan lahat ay naranasan ko, yung mga problema sa negosyo. Kaya lang hindi talaga ako sumuko. Ilang beses na ba nalugi yung mga business na pinagtatayo ko. Pero yung unang business na tinayo ko talaga ay sari-sari store. Tapos nagtayo kami ng computer shop, nalugi din yon. So nagtayo kami ng plasticware, nalugi din yon. So bumalik talaga ako sa pagsari-sari store kasi yon talaga ang aking hilig, mga kasari. So kaya sinishare ko sa inyo ito dahil gusto ko lang na may share sa inyo para mayroon kayong idea, lalo na sa mga baguhan na magtatayo ng mga sari-sari store or ng kahit maliit na tindahan. Yan ay napaka useful na tips sa inyo kasi naranasan ko na yan. Kaya kailangan pag nagtayo tayo, alam natin kung ano ang ating hilig. Yan ang tips number 1. Alam natin kung ano ang ating hilig. Kailangan marunong tayo tumingin kung mayroon tayong customer na makukuha sa ating pagtatayuan at
Huwag basta-basta sumuko. Yun lang mga kasari ang tips na maibibigay ko sa inyo ngayong araw. Araw ng Monday at medyo okay na ang ating pakiramdam ngayon. Nakakangiti na tayo kasi medyo gumaan na ang ating pakiramdam. At sana tuloy-tuloy na ang aking paggaling. Salamat sa patuloy na panonood sa aking mga video. Salamat sa patuloy na pag-support sa aking mga organic viewers, sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga kaibigan. Shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang dito na lang ang ating video ngayong hapon. At God bless us all. Bye bye guys. Thank you for watching.